Hello po sa inyong lahat. Nandito na kami. Kinuha ko na si Fiona. Nandito na siya. Fiona, day maamal. Sakalo. Hello, Dad. Sus, kinuha ko. Yung stress ko kahapon hanggang ngayon parang nasa katawan ko pa. Yung ano ko ba? Lahat ata ng mga classmate ng mama, mama ng classmate ni Fiona, lahat nakikita nila ako ngayon. Tinatanong kumusta na si Fiona, kung saan siya kahapon. Nilaglalala din sila, no? Ay, ginoo ko. Diyos ko, Lord. So, punta na kami sa city ngayon. Maganda. Bigla na lang gumanda yung panahon. Kanina ang lamig. Kanina umaga. Tapos makulimlim. Ngayon, ganda ng panahon. Ay, ginoo ko. Doon na, pass out. Yan, nandito na kami sa city. Masyal-masyal muna kami dito kay si Uma nasa bed na, kay ano lang, si Martin nasa bahay naman. So, binilihan ko si Fiona kanina dito sa Nito kasi mayroon palang ganito sa Nito. Kinder Joy. Maganda to siya kasi di masira kung ipadala sa package ba. Kaya naman, sa lalagayan no, parang itlog talaga ba, totoong itlog. Hindi siya masira. Das ist zwei Stück, ne? Eine da. Kannst du das hier, no? Yan. Dumaan yung kaibigan ni Fiona sa kindergarten ba. Buksan mo na ni Fiona. Pakita sa kanila. Pakita ni Fiona sa inyo yung laman ng kanyang Kinder Joy. Come, tulungan tita. Mak ma-open. Kasi may laruan yan siya sa loob. May toys. Ay! Ano, yun na pala yung ano. Chocolate. Ito. Chocolate cake. Kain muna daw siya. Ito yung laman. Hindi ko alam ano to. So, pupunta na tayo doon, Fiona, sa city. Biglang uminit. Who doesn't want your chocolate? Diyos ko, Lord, biglang uminit. Ito na lang kami ni Fiona. Nagkain kami nito. Buto na lang si Fiona, no? Dahil hindi talaga niya nagdalawang isip na lumayo ba. Pumunta sa ibang lugar, lumakad. Na hindi siya makita talaga ba. Buti na lang hindi niya talaga ginawa. Dito lang siya sa city. Una, doon siya malapit sa apartment. I'm gonna mix and that will probably be on the house. Dito kami, oh. Tapos na kami kumain. At ito yung anak ko. Upo-upo muna kami dito kasi ang ganda ng panahon, oh. Tapos wala strike man ngayon. Kailangan namin maglakad po. Sabi ni Pio na mag-taxi daw. Sabi ko, ayaw kong mag-taxi. Dahil gapon, nag-taxi tayo. Ngayon na naman, taxi na naman. Sayang yung pera pang taxi. Maglakad na lang. Hindi naman kami namamadali. Si Oma, natulog naman yun. Magbilisan ako ng bagong lagyan ng labahan ba. Kaya lang, wala man walang maglakad lang kasi ako pauwi. Magbitbit ako nito. Saka na lang pag nandyan si Martin. Ganda nito, oh. Hanap pa tayo dito. Kasama ko si Fiona. Maglakad kami pauwi kasi kaya. Ganda ng mga baunan nila, oh. So, itong mga lagayan ng Ito din, oh. Ganda. Ang laki. Bilhan ko si Fiona nito ba. Ganda niya. Tapos meron pa siya. Oo. Dandahan din tayo mamili para sa package dahil magpadala ako ng package next month. Dandahan na naman ako namili ng mga papadala ko. Parang totoo, pero plastic siya. Plastic siya. Okay. Oh. Nakman. Wow. So feel ne? Yeah. Nakman.
Good morning po sa inyong lahat. Nandito na ako sa baba kay Oma. Pinapakain ko na siya. Ayan, sasagutin na natin ang mga tanong. Marami nagtanong kung bakit ginawa yun ni Fiona. Sasagutin po natin yan mamaya. Sinundo ko na po siya. Pauwi na kami. Bibili muna kami ng pagkain ni Martin. Gusto niyang kumain. May gusto siyang pabili dito. Kami sa Duna. Bibili muna kami ng Duna ni Fiona. Duna nila sa taas. Ganda ng weather sa labas. Umaraw. Ang tanong kung bakit nagawa yun ni Fiona, sasagutin natin pag uwi natin sa bahay. Naglalakad ako ngayon dito pataas sa amin. Ito sa bundok. Ito sa bukid. Sa bukid ng Plettenberg. Bumili ako ng pagkain ni Martin. Dahil nag-request siya. Bago siya matulog. Yun na. Ko na po yung nagtanong kung bakit nagawa yun ni Fiona. Yun nga po, nagawa niya yun dahil may kinakatakutan siya. Pero na okay na po siya, nakausap na po namin at okay na po si Fiona ngayon. Medyo okay na po yung ng anak ko. Pumasok po siya kahapon, pumasok din po siya ngayon sa eskwelahan. At sabi namin sa kanya na wag niyang gagawin yun dahil delikado, dahil nga babae pa naman siya. At kung may problema man siya, kausapin niya kami ng papa niya. Wag na wag siya maglihim sa amin. Lalo na pag seryosong bagay ba, tulad nung ni Fiona. Naawa po talaga ako sa kanya kasi mag 2 weeks na po yan siya. Talagang iba yung naramdaman niya. Tuwing umaga talaga pagpasok na sa eskwelahan. Doon po talaga, iba po talaga yung iyak niya. Yung iyak niya na ninervous siya at makita mo talaga sa mukha niya na may takot siya. Kaya tinanong ko naman po talaga siya nung weekend kung may kinatakutan siya sa eskwelahan nila. Sabi naman niya na wala. Di naman siya nagsabi ng totoo. Doon na talaga namin nalaman nung ginawa niya yung umalis siya, hindi siya pumasok sa eskwelahan. Ang papasalamatan ko lang talaga na si Fiona, walang nangyari sa kanya. At hindi din siya pumunta sa ibang lugar na malayo dito. Hindi siya naglakas loob na pumunta sa ibang lugar na baka maisip niya ba na baka pakalitan ako dahil hindi ako pumasok. Alis na lang ako, di ba? Hindi natin alam yung isip ng bata. Bata pa yan, 7 years old pa si Fiona, di ba? Kaya yun din talaga yung malaking pasalamat namin ni Martin dahil hindi man siya pumunta sa malayo-layo na mabaliw talaga siguro ko nung araw na yun. Grabe yung iyak ko nung pagsabi nga doon sa eskwelahan na wala doon si Fiona, hindi man pumasok si Fiona. Nako, paglabas ko lang, doon na bumuhos yung luha ko na grabe na wala nang tigil hanggang sa di ko makita si Fiona. Nung nakita ko si Fiona, sumigaw ako doon sa city. Napakita ko sa kanya kasi gusto kong siguruduhin kung siya ba talaga yung anak ko. Kasi minsan kasi sa malayo kasi hindi kasi kasi yung pananaw ko sa malayo hindi masyadong klaro ba. Kaya napakita ko lang sa kulay ng jacket. So tinako si Fiona naman talaga yan. Just tinapos, migaw talaga ako Fiona. Tapos kumaway siya sa akin. Sabi ko, anak ko talaga. Sabi ko, salamat Lord. Wala talaga nangyari sa kanya. Basta Ginoo ko, grabe. Alam lang po ninyo yung itsura ko nung araw na yun. Alam pa ba ninyo? Yung araw na yun, tumawid po ako na red lights pa. Hindi ko na malaya na kulay red pa pala yung Ginoo ko. Buti na lang walang sasakyan. Ginoo ko, para akong naglakad ng para akong hangin na naglakad sa karsada na para hindi ko alam yung gagawin ko. Para sa tumawid na lang ako ng hindi ko iniisip kung dapat ba na tumawid na ako baka may sasakyan dahil nga kulay red pa yung Sus, Ginoo ko, sabi ko sa sarili ko para akong talagang nung araw na yun, buti na lang talaga na walang nangyari sa mga anak ko. Iba talaga ako pag mga anak na grabe talaga ako pag may naramdaman ngayon sa katawan. Grabe na yung pag-alala ko sa kanila. Kaya hindi talaga ako napakali nung araw na yun. Maski nakita ko na yung anak ko, pero yung hindi nawala agad. Para yung stress ko, Ginoo ko nung araw na yun, para bagsak yung katawan ko. Tapos, pangit pa naman ang panahon nun, umuulan. Lalo pang nakaka-depress yung panahon nung araw na yun. Umuulan, si Fiona, umuulan, mahangin. Tapos, makulimlim sa labas. Tapos, Ginoo ko. Puti na lang talaga na walang nangyari sa kanya at okay na po to, nakausap na po namin. Sinabi na namin kay Fiona na wag na siya matakot at wag siya magsinungaling.
At kung may problema siya, lalo na kung may problema siya dahil nga, sana naisipin mo na anong nangyari kay Michelle noon, di ba? Hindi natin hayaan na mangyari yan sa'yo, na matulad ka ng kapatid mo na na-depress. Kaya malaki ba yung pagbabago sa, ni Michelle sa kanya ba nung na-depress yan siya, nung binubuli siya, malaki yung, sa kanyang sarita, niya. Kaya, sa health ni Michelle ba, kaya, naawa ko sa mga anak ko dahil kasi hindi kasi lahat ng bata na pinanganak na parang bato ba yung na grabing tigas ba na hindi matamaan pag kung paano binubuli, paano pinapagalitan, hindi na parang baliwala lang sa ibang bata, di ba? May bata din talaga na napaka-sensitive, na madaling masaktan, hindi nila tanggap yung minsan yung biro, hindi nila matanggap, di ba? Kaya sabi ni sa akin ni Martin, hindi lahat ng bata na pinapanganak na parang bato na napaka tigas na hindi talaga masaktan kung ano mang gagawin ng minsan ng mga kaibigan ng isang tao, di ba? Hindi kasi lahat ng bata ganyan, may mga bata talaga na napaka-sensitive, di ba? Kaya mga anak natin po, ingatan po talaga natin at kausapin din na po natin sila, lalo na pag may napansin kayo sa ugali nila, na pagbabago sa ugali nila, at lalo na pag ganyan katulad kay Fiona na sumasakit ang tiyan, na para bang may basta iba po talaga yung iyak niya, na nininervous din po siya, para bang magganyan-ganyan, kaya sabi ko sa kanya, sabi ko kay Martin, iba na naman yan kay Fiona, hindi mo yan siya ganyan pag magsakit, may sakit sa katawan. Kaya dahil na po yun sa stress niya ba, sa takot niya, nervous din siya. Kaya yun po, yun talaga yung buti na lang at naagapan to, at sana hindi nagagawin ng anak ko ulit dahil sa Ginoo ko. Ay, Diyos ko, Lord. Sabi ko kay Fiona, pati pala si Uma, nung sinabi ko yan, umiyak. Simula nang sinabi ko yan kay Uma, araw-araw umiyak siya dahil buti na lang daw, walang nangyari sa apo niya. Umiyak talaga si Uma, ganina umiyak na naman. Kahapon umiyak siya, nung Martes umiyak, nung Lunes din umiyak, araw-araw umiyak, hindi niya nawala sa isip niya yung sinabi ko na si Fiona hindi pumasok, wala ng 7 hours, wala doon sa eskwelahan nila. Umiyak si Uma, grabe talaga, kahit si Uma may sakit na ramdaman, no? Pero yung pag-alala niya sa apo niya, grabe, umiyak. So, Ginoo ko, sana hindi talaga ulitin ni Fiona to, kaya dubling ingat na namin talaga ni Martin ngayon na, na wala nang hindi nagagawin to ng anak namin dahil sa Ginoo ko. Kahit dito tayo sa Germany, may nangyayari din ditong hindi maganda. Kaya, ikaw, normal lang talaga sa isang ina na yung anak mo wala sa eskwelahan, kung ano na lang yung nasa isip mo, ano na lang yung mga na pumabasok sa isip mo ba na mga hindi magaganda, na posibleng mangyari. Ganun po talaga ako nung Kasi wala naman kasi kami yung pamilya dito na malapit sa amin, sa Plettenberg, na mapuntahan ni Fiona, na pinupuntahan din namin. Wala naman kasi, kaya hindi talaga yung magagawa ni Fiona. Kung gagawin talaga ni Fiona, yung aalis yun talaga sa may malayo, lalakad yun. Kung saan na yun aabot ng 7 hours, marami ka nang malakad niyan. At saka baka may mga tao pa na pagtripan, di ba? Hindi natin alam yung mga isip ng mga tao ngayon, kaya hindi tayo talaga dapat kampante sa mga kahit dito sa Germany, may din dito. Kaya yun lang po, at maraming salamat po sa inyong pag-alala, at sa sa mga nag-message. Okay na po si Fiona, okay naman siya ngayon. At po kayo maalala dahil ngayon po mas dubling ingatan ko po yung anak ko, at kayo din po, huwag niyo pong kausapin niyo po yung mga anak niyo, lalo na pag may napapansin kayo nagbabago sa ugali nila. Huwag po ninyong hayaan yan. Dahil pag ganyan kasi may problema yan silang dinadala na hindi nila sinasabi sa inyo. Kaya kausapin po talaga natin yung mga anak natin para hindi mapunta sa may mangyari or mas ma-depress sila ba. Huwag po natin hayaan na mangyari yan. Kasi nangyari na kasi yan sa anak kong dalaga. Kaya ito kay Fiona, grabe talaga yung namin kay Martin ngayon. Kaya dubling din namin ni Martin kay Fiona ba, na sana kinakausap ko kanina na umaga. Ngayon hinahatid na talaga namin siya mismo sa harap ng eskwelahan nila, at okay din to siya, at okay na naman din, nakausap na namin yung kinakatakutan niya. Sabi niya wag na siya matakot dahil magsabi lang siya kung ano problema niya, at ano problema niya ba, magsabi lang siya sa amin, at
makitaan naman, mahanapan naman niya ng solusyon, di ba? May ano naman talaga, kaya huwag siya matakot at ano din, magtiwala at siya, ano sa ba, hindi siya maglihim sa amin. Yan talaga yung importante, yung bata hindi maglihim sa atin ba? At tapat na sabihin nila sa atin talaga yung totoo. Kasi si Fiona nagsinungaling nung una sa amin, hindi niya talaga sinabi yung totoo kasi siguro sa takot niya ba? Kaya yun lang po, i-share ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. At sa ano ba, sa nagme-message sa akin, maraming salamat kasi marami din nagme-message sa akin sa private message. Okay naman po si Fiona at huwag po kayo mag-alala dahil ngayon mas tubling ingatan ko po yung anak ko. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi. Bye!